mga katrap. Sabado ngayon, last day na sa trabaho. Ang pinakamasaya, Weldo. Tayo ngayon. Sobrang dami na ng motor talaga ngayon. Dahil na sa may EPSA, pag nagsabay ng uwian, sabay-sabay. Napaka-traffic. So, ang dami ng motor. Sobrang dali na kasi kumuha ng hulugan ngayon. Motor tulad dati sobrang higpit. Naalala ko yung unang-una kong motor dahil sa sobrang higpit ng ng mga kasa kuha ng hulugan. Lagi ako na-reject kasi maliit lang sweldo ko. Kahit pinadaya-daya ko na yung facelift ko, hindi pa rin mubra. Nauwi ako sa motor na China. Ang kauna-unahan kong motor, Dongzhen na 110. So, totoo rin naman mga katrop, so, yung China, matagal din naman siya. So dahil na first time kong magkamotor noon, isang taon ba sa inyo, nasa 4 na taon na rin bago nagka-problema yung motor. So dahil first time ko lang din magka-motor noon, wala, gamit lang din ako ng gamit Baga papakita na pala siya ng magkakaroon na siya ng problema. So kasi naging problema na mga katropi, piston ring. So buusok na yung tambut ko sa likod. Puti, akala ko okay lang yun. Marami na rin nakakapansin na mga nakakasabay kong motorista. Lagi siya sabihin ako, sir, yung buusok niya. Sa akin naman, kasi nawawala rin naman siya. Hindi man siya lagi ganon. Yung pala, pangitay na pala yun na medyo kumakain na ng langis. Pwede ng piston ring ang problema. Dahil nga ako wala akong gaano pang alam sa motor, pinabayaan ko lang gamit hanggang bumigay ng tuluyan. Talagang umusok na siya ng malakas. Yung tipong maandar pa naman yung motor ko, kaso pag nag-minor namamatay na. Kailangan wag ka mag-minor. So yung pauwi na ako galing trabaho, nakauwi pa ako, diskarte na lang. Ngala pag pag nag-minor ka, namamatay. Bago, pahinga mo muna uli. Matagal siya bago uli mag-start. Hanggang nakauwi ako. Yun, dinala ko sa sa mekaniko. Ayun nga, medyo malala na siya kasi nga napabayaan, gamit lang ng gamit. So nangyari, sabi niya, swerte ko kung piston ring lang ang sira. Kaso yung nabuksan niya, wala na, lusot na. So no choice, paparebor na. Kasi dati napakamahal pa talaga ng mga block. Wala kang mabibili. Di tulad ngayon, online napakarami na. Daming brand na mabibili ngayon. Sa Rider J ko na parebor ko, nagpalit na ako ng block. Kasi ang rebor, hindi ka rin sigurado sa rebor. Pag hindi magaling ang gumawa, hindi pulido pagkagawa, wala, di tatagal, kakain uli ng langis yun.
Sayang ang effort noon. Di tulad ng palit na black na, surbol na yon. Pero siyempre, depende rin sa brand. Kapag ka medyo hindi branded yung binili mong black, huwag mo nang ipangwaswas yung motor mo. Tama na yung takbong ano lang. Para tumagal. Kung alam mo nang local yung black mo, ihahapit mo pa ng ihahapit. Wala, hindi talaga natagal ang motor. So, mahirap na sa sa China, mga katrop, pagdating sa flarings. Kasi sa makina, yung mga laman loob niya halos kopya na sa Honda. Ang problema dyan sa sa China, flarings. Wala ka nang mahanapan pag nagbasag-basag yung mga flarings mo, wala ka nang mabibili yan. Sa akin ganun nangyari hanggang naging hubo na lang yung motor ko eh. Kasi wala kang mabiyang flaring. Yun lang naman ang ko sa China. Saka yung mga headlight niya nangingilaw. Nangingilaw yung pinaka salamin. Plastic kasi siya. Lahat yun, taillight, ganun din. Tatagalan, madilaw na. Nangingitim. Halos hindi na makita yung ilaw. Yan ang problema sa China. Pero sa makina, okay naman. Lalo na kung mekaniko ka. Mekaniko ka. Kaya kaya mo lang palitan ng yan. Unti-unti, mga laman loob nun. Tumagal din sa akin yung motor na yun, 6 na taon, hanggang yun nga, medyo pinalid lang ako, nakapag-abroad ako, nabenta ko ng 8K yun eh. Nabenta ko pa ng 8K yun. Halos wala na siyang mukha. Kaya yung yun, headlight, nabasag-basag na. Rin yun. Nakabaklas-baklas, kasi first time ko rin magkamotor, hindi mapakali. Hindi ako nag-change cola. Kaya ang pintura ko. Kaya kakabaklas ng fairing. Yung mga parang lock niya, nagkaputol-putol na. Ayun, hindi rin may iwasan yung mga bangga-bangga. Siyempre, ano pang mahilig sa silinador. Swerte na lang din natin hindi tayo masyado malala sa mga aksidente. Nagiging aral din naman sa atin yun, mga katrop. At may mga pagkakamali tayo, may pinag-disgrasya tayo, bago may minor lang, seryoso tayo, minor lang tama natin. At susunod, huwag din na uulitin yun. Kaninin sa isip nyo yun. Number 1 talagang ko, yung hindi ko talaga malilimutan. Yung napadaan ako sa dead end. So kasama ko pa misis ko, angkas ko pa, madilim yung lugar eh. Kasi di ko rin kabisado yung lugar. Nag-overtake ako, sa kanan ako dumaybay. Kaso yung karsada pala na yon, hindi pa tapos. Wala na, bago ko na ilawan, hindi na eh, mabilis eh. Buti na lang, swerte pa nga rin. Kasi maraming buhangin na nakatambak. Tumalon yung motor, sakto, bagsak namin sa buhangin.
halos walang damage yung motor ko. Hindi rin kami nasaktan ng ng asawa ko. Pero yun, anong aral sa akin yun. Na kapag hindi mo kabisado ang lugar, huwag ka masyado mag-aapit ng takbo. Lalo na kung gabi. Kasi syempre, motor nga lang tayo, konting lubang nga lang na malalim yan. Pwede ka sumemplang dyan eh. Pag hindi mo kabisado yung lugar, kaya kang mabulaga. Parang nag-Lucena kami ni Kuya Litz. Hindi na matanda ko saan lugar na yun eh. Sariaya na yata yun eh. Quezon. Nag-bypass road kami doon. Sabi nga, bagong gawa araw yun. Daan na yun. Siyempre, espalto. May daan pala ng release ng train doon. Eh, yung release ng train, medyo napag-iwanan. Siyempre, gawa ng marsada eh. Mataas yung marsada. Tumalsik si Kuya Litz. Pero okay lang naman siya tumalbog. Pagbaksan niya, stay pa rin naman. Di masumenta. Kaya ako nasa likuran niya ako. Namreno ako bigla. Hindi na rin napansin. At first time na harin dumaan sa lugar ngayon. Medyo naligaw-ligaw pa nga kami. Ay buti nga, galing-galing eh. Sa number 1 marami pa rin naman iba. So ngayon nasabi ko sa sarili ko pagdating sa pagdadrive talaga namang tamang-tama na lang tayo. Yung masasabi ko sa sarili ko, nandoon na ako sa professional. Tulad dati, nampro talaga ako. Tamang arurot lang ng arurot. Yun, kain muna tayo ng dito, pares, mga katrot. Sarap ng pares dito. So, may LTO Kawit. Doon sa may Petron, ayan, bago dumating ng Petron. Crunchy kasi ang pares dito eh. Piniprito nila yung mga laman.